And after nga namin bumisita doon sa mga relatives ni Apa, ayan, nagpunta kami dito sa farm at nag-farm kami. Kasi meron pang mga natitira na kailangang i-harvest na mga sweet potato or kamote. And kailangan na agad silang alisin dahil magpapalit na ng tanim. And ayan, kasama namin makulit na pamangkin ni Yobo. And syempre ako rin, hindi nakaligtas si Buntis. Siguro may nasa 3 months na yung tiyan ko niyan. Pero kaya pa naman, kaya tumutulong-tulong pa ako. Pero kahit sabi niya pa, wag na nga daw. Nahiya naman ako, lang naman nakatunga nga lang si Buntis, diba? At ayan ang asawa ko, medyo marami-rami pa nga ng mga harvestin. Pero madali na lang yan kasi marami naman kami. And halos lahat ng mga makukuha namin dito, sa amin lang, maghati-hati kami. Tara guys, samahan niyo ako, magbungkal tayo ng kamote. Actually, wala akong experience sa ganito. Pero, since magbubungkal lang naman at tatanggalin mo yung kamote, ayan, tara, tingnan natin. Nung hindi pa kami ni Yobo, nakapag-try naman ako mag-part-time, patatas tsaka sa bawang. And sobrang hirap talaga, lalo na pag sobrang init kaysa tirikang araw. And yun nga, kaya nung pinakilala ko ng parents ni Yobo sa relatives nila, hindi na ako masyado nahirapan kasi nga, medyo may experience na. And ayan na nga, nakikita ko na yung kamote. Unti bungkal pa. And habang nagbubungkal nga ako, meron akong hindi inaasahan na nakita. Kaya ayan, nagtutumili na nga si Buntis. Akala ko yung asawa ko lang tsaka yung mga opang magpapatili sa akin. Pati pala tong uod na to. Tada! Uy, naputol. And dahil napagod na nga ako, kaya tumayo na ako. At ayan nga, bibilis nila Oma tsaka nila Apa. Pati yung mga tita nila Muksang. Mga sanay na sanay talaga sila sa gantong gawain And nakakatuwa rin kasi parang banding na namin to yung mga ganitong time. Nakikita-kita tapos sabay-sabay na gumagawa. Ayun yung asawa ko, pagod na pawis na yan. And sabi niya, wag na nga raw ako tumulong, kaya ito na lang ginawa ko. Kumuha ko ng mga talbos ng kamote. Mga dahon yan Alam niyo ba, ginugulay pa nila yan, tsaka kinakain nila. And ayun na nga ulit yung asawa ko, puntahan natin. Kasi nagpapak na siya ng ng mga na harvest na. Nakarami na rin kami ng baksa. Ilan yung baksa kinuha namin kanina. So, malapit na rin kami matapos. Hindi na namin tatapusin lahat. Iba na lang daw pagagawain nito ni Apat. And maya-maya nga, nagpapack up na sila. And ito, inalagaan ko itong makulit na pamangkin ni Muksang. Hinahanap niya na yung mama niya Kaya lang kasi tumutulong dun sa pag-aayos na mga nakuha na namin. Kaya ako muna yung nag-aalaga. Ayan. Malapit na kami umuwi. And isang nakakapagod na araw pero sulit naman kasi nag-enjoy naman ako and nakasama ko yung family and relatives ni Muksang. And nakakatuwa kasi yung ganitong family bonding talaga sobrang nakaka-amaze.